As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Lamentations 3:22 and 23. Muli kaibigan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang napakagandang umaga at pinupuri natin ang ating Panginoon sapagkat muli niyang ipinahiram ang buhay na atin pong taglay ngayon upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating mga paglilingkod at mga gawain. At binabati po natin ang ating mga kaibigang nakikinig dyan sa bandang Rojas, Oriental, Mindoro. Ganon din po ang mga nariyan sa Isabela, sa Alicia, sa Santiago, sa Ilocos Sur at sa Ilocos Norte. Ganon din naman po sa bandang Pangasinan at dyan po sa may bandang Bataan. Meron din po tayong mga kaibigang nakikinig dyan sa Correctional for Women sa Mandaluyong City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ang ating mga kaibigang nasa Facebook page at YouTube channel, sina Jelen Gadon, Lucia Ocampo, at Sister Benny Bautista ng Bawan, Batangas. Maraming salamat po. Sila po ay ilan lamang sa mga maagang sumusubaybay dito po sa ating himpilan at sa atin pong palatuntunang Rise and Reflect. Dito nga po sa palatuntunang ito ay ating ninanais na pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At itutuloy po natin ang atin pong pagbasa sa Aklat ng Ecclesiastes. Kabanatang 8 tayo sa talatang 9 hanggang 13. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, ganito po ang nakasulat. Lahat ng ito, tiningnan kong mabuti habang iniisip-isip ko lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kung saan may taong nasa power at ang isa naman nagsasuffer dahil sa kanya. Nakita kong nilibing ang masasamang tao. Dinala sila sa libingan, galing sa banal na lugar.
Tapos nagbigay parangal ang mga tao sa kanila sa mismong city kung saan sila gumawa ng kasamaan. Mahirap maintindihan bakit nangyayari ang ganito. Dahil hindi agad napaparusahan ang masamang gawain. Talagang gagawa ng masama ang ibang tao. Kahit 100 times gumawa ng masama ang makasalanan at humaba ang buhay niya, alam kong magiging okay pa din ang mga may takot sa Diyos na gumagalang sa Kanya. Pero hindi magiging maayos ang masama. At gaya ng anino, di mabubuhay ng matagal ang masama kasi wala siyang takot sa Diyos. Ang taong may takot sa Diyos. Sangayon sa talatang 12 ng kabanatang 8 ng Ecclesiastes na ating kababasa lamang, kung ang isang tao ay magkasala ng 100 beses at mabuhay pa ng matagal, alam kong mas mabuti pa rin ang kahihinatnan ng taong may takot sa Diyos. Kaibigan, madalas na parang ang paraan upang umunlad sa mundong ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Ang mandaya at maging tuso parang isa sa mga kaparaanan para ikaw ay mag-survive sa ating kapanahunan ngayon. Maaari tayong magtanong, nakikita ba talaga ng Diyos ang ating kalagayan? May pakialam ba ang Diyos? Gayunpaman, tinatawag tayo ng banal na kasulatan na maniwala na talagang nakikita, nalalaman at naririnig ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari at nangyayari dito sa ating sanlibutan at walang lihim o maililihim sa Kanya. Higit sa lahat, siya ay makatarungan. Sa kabanatang 8 ng Ecclesiastes na ating binasa, mababasa natin that at the core of this life under the sun is our need to fear God and obey His commandments. Na ang sabi ay sa kaibuturan ng ating buhay sa ilalim ng araw na ito ay ang pangangailangan nating matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang mga utos. Kaibigan, ang ganitong uri ng takot ay relational. Hindi yung takot na ikaw ay tatago at tatakbo papalayo. Ito ang paraan ng lumang tipan ng pagsasabi tungkol sa pangangailangan ng pamumuhay na nasa tamang relasyon sa Diyos. Yung mayroong takot sa Diyos, mayroong paggalang, mayroong pagpipitagan sa Diyos. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay matatakot ng uri ng takot dahil sa parusa o dahil ang Diyos ay malupit. Tulad ng sa harap ng isang mapang-abusong magulang o amo o nasa otoridad. Sa halip, nakilala at napatunayan natin na ang Diyos ay mabuti. Kaya iginagalang natin siya. Mayroon tayong pag-revere sa Kanyang pagiging Diyos. Takot tayo na masaktan natin ang Kanyang kalooban. Takot tayo nalabagin ang Kanyang kautusan. Kinikilala natin ang lalim ng Kanyang pag-ibig tulad ng ipinakita ng sakripisyo ng Kanyang anak sangayon sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. At napagtanto din natin na ang Diyos ay isang matuwid na hukom katulad ng sinabi ni Haring David sa mga awit, Kabanatang 58, Talatang 11. Kung may takot tayo sa Diyos, susundin natin siya sangayon kay Solomon sa Kabanatang 12, Talatang 13 ng Ecclesiastes. God does not delight in disciplining us for sin, but He will discipline us for sin because He loves us. Sangayon sa Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 12. Sa Talatang 11, itinuring muli ng sumulat ng Ecclesiastes kung ano ang dati na nating alam. Maraming tao ang hindi natatakot sa Diyos at ang kawalan ng agarang parusa ay parang naghihikayat sa kanila na gumawa pa ng mga kasalanan. Dahil iniisip nila na malalampasan nila ang kanilang kasamaan. Subalit, hinihikayat ni Solomon ang kanyang mga mambabasa sa mga talatang 12 at 13 sa katotohanan na ganito.
kahit na ang isang tao ay tila lumayo sa kasalanan at kasamaan at kahit na sila ay mabuhay ng mahabang panahon, sang-ayon kay Solomon, ang lahat ay magiging mas mabuti sa mga may takot sa Diyos. Sinasabi ni Solomon, may lamang ang taong kumikilala sa Diyos, ang taong gumagalang sa Diyos kaysa sa mga taong gumagawa ng masama at kasalanan. Habang tinatahak natin ang buhay na ito, kaibigan, sa ilalim ng araw, ang sabi ni Solomon, makabubuting isaisip natin, i-consider natin ang tunay na katotohanan ng mundong nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, mabuti at tama pa rin ang matakot sa Diyos. Mas lamang ang taong gumagalang sa Diyos, mamuhay sa tamang kaugnayan sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya na gagawin niya kung ano ang makatarungan. Hindi man sa kapanahonang ito. Sa pagtatapos ng sanlibutan ito, tatanggapin ng mga may takot sa Diyos ang katuwiran at ang mabuting paghatol ng Panginoon. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos, ang paggalang sa Kanya, ay hindi lamang pasimula ng karunungan, ito rin ay magpapahaba ng buhay, sang-ayon sa Kawikaan, Kabanatang 14, talatang 27. Ang pagkatakot sa Panginoon, kaibigan, ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa kamatayan. To fear God is to live in awe of Him, submit to His will, and trust in His guidance, knowing that He is both just and merciful. Kaibigan, ano ang ibig sabihin sa iyo ng pagkatakot sa Diyos? Paano mo ipinahahayag sa iyong buhay ang pagkatakot na ito sa Kanya? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-comment dyan sa ating comment section. At para naman po sa inyo na mga nasa radyo, maaari po kayong mag-text sa ating mga numeros 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Pakinggan po natin ang isang makalangit na awitin na inawit ni Evany Sahonia, Through Him. Are you sad? Tell Him. Are you tired? Embrace Him. Are you weak? Call on Him, for He cares for you. Are you lost? Seek Him. Are you scared? Trust Him. Are you weak? Call on Him. He knows what you're going through. Jesus came and lived this life for you and me. He suffered, He bled and died to set us free. Every pain and every grief have pierced His heart, to let me know, to let you know that through Him we can overcome. He sees your tears and troubles. He hears your cries and murmurs. He feels your pain and struggles. Oh, He cares for you. He's the
you can rely on. He's the God you can count on. Oh, He longs to comfort you. Just hold on, He will guide you through. Jesus came and lived this life for you and me. He suffered, He bled and died to set us free. Every pain and every grave have pierced His heart, to let me know, to let you know, that through Him we can overcome. Jesus came and lived this life for you and me. He suffered, He bled and died to set us free. Every pain and every grave have pierced His heart, to let me know, to let you know, to let me know, to let you know, to let me know, to let you know, that through Him we can overcome. He cares for us. Maraming salamat, Sister Ebony, sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inihandog sa ating mga kaibigang nakikinig ngayong umaga. At kaibigan, tayo ay dadako sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. Nais ko pong makasama kayo saan man kayo naroroon sa ating pananalangin. Dakilang Diyos, mapagmahal na Ama, tunay na ang pagkatakot sa iyo ay pasimula ng karunungan. Sang-ayon sa Kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10. O Diyos ng lahat ng karunungan, ipakita niyo po sa amin kung ano ang makadiyos na takot at kung paano ito umaakay sa matalinong pamumuhay. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay sa tamang relasyon sa iyo. At turuan mo po kaming laging umasa sa inyong karunungan, sapagkat marami po kaming hindi maunawaan sa buhay sa sanlibutan ito. Amang banal, akin pong idinadalangin ang amin pong mga kaibigang nakikinig ngayon. Inilagay po nila sa comment section at itinext ang kanila pong mga kahilingan sa panalangin. Ipinapakiusap ko po, dakilang Diyos, na inyo po silang tugunin sa mga panalangin ito. Kayo po ang higit na nakaalam. Tustusan niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Hinihiling ko po ang pag-iingat ng mga piling anghel na inyo pong igawad sa kanila sa buong maghapong ito. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli kitang pinasasalamatan, kaibigan, sa iyong maagang pagising upang subaybayan at pakinggan ang atin pong mga pag-aaral dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin po kayong inaanyayahan mamayang gabi sa atin pong inihandang napakagandang pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Ito po ay mamayang gabi sa ganap na 7:00. At inyo rin pong abangan ang Radio Clinic, mamaya rin po yan, 6:00 naman ng gabi. Dito sa palatuntunang ito ay pwede po kayong tumawag at magtanong sa ating mga manggagamot, sa ating mga doktor na on air. Sasagutin po nila ang inyong mga katanungan, mga problemang pangkalusugan. Ito po ang inyong pagkakataon para kumonsulta sa atin pong mga doktor dito sa ating palatuntunang Radio Clinic. Mamayang 6:00 ng gabi, inyo pong pakinggan at abangan ang mga pagtuturo
tungkol sa kalusugan ng atin pong mga kaibigang mga doctor. Kaibigan, patuloy ko rin po kayong inaanyayahan na i-avail ang atin pong Bible Study Guide na Explore sapagkat ito po ay isang napakagandang pag-aaral. Marami po kayong matututunan mula po sa pag-aaral ng araling ito. Ito ay isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Ito po ay libreng mapapasa inyo kung inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong mga kompletong pangalan at address kasama po ng contact numbers. At para naman po sa mga kaibigan nating nakikinig sa radyo, maaari nyo pong i-text ang inyo pong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ako po ang inyong kaibigan at sinasaliksik natin ang kasulatan sapagkat iniisip natin na sa mga iyon ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Muli, huwag niyo pong ililipat ang inyong mga talapihitan ng radyo sapagkat ipagpapatuloy po namin ang paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin at ng iba't ibang mga programa sa himpilang ito. AWR 89.1 FM. Ito po ang Rise and Reflect, pansamantalang nagpapaalam at muli po tayong magkita-kita bukas sa ganap na 4:30 ng umaga. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.